Ako si Miguel, 16 na taong gulang, ang Pasko ang paborito kong panahon sa buong taon. Sa aming barangay, palaging may paligsahan ng Christmas caroling tuwing Disyembre. At sa taong ito, ako at ang matalik kong kaibigan na si Clara ay nagdesisyon na sumali. Palagi kaming magkasama pero hindi ko inakalang ang simpleng paligsahan na ito ay magiging daan para sa isang kakaibang karanasan na maghahatid sa amin sa isang bagong yugto ng aming pagkakaibigan. Habang kami ni Clara ay nagsasanay sa aming paboritong tambayan, isang lumang bahay na may malaking puno sa harap, nararamdaman ko ang kakaibang kilig sa bawat pag-awit namin. Si Clara ay hindi lamang magaling kumanta, kundi siya rin ang palaging nagpapasaya sa mga ensayong minsang nakakabagot. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwing umaawit siya ng mga paborito naming Christmas songs. Para kaming mga batang muli, walang iniisip kundi ang saya ng Pasko. Isang araw, habang kami ay nag-eensayo, bigla na lang may lumapit sa aming dalawang estranghero. Si Luis, ang bagong lumipat sa aming barangay, ay nag-alok ng tulong para sa aming performance. Sa una, nagduda ako. Hindi ko alam kung ano ang intensyon ni Luis, ngunit si Clara ay mukhang komportable sa kanyang presensya. Habang lumalapit ang araw ng kompetisyon, naging bahagi na si Luis ng aming grupo. Siya ang nagturo sa amin ng ilang teknikal na aspeto ng pagkanta na hindi namin alam. Unti-unti, naramdaman ko ang pag-usbong ng kumpiyansa sa amin ni Clara at ang hindi maipaliwanag na koneksyon sa pagitan naming tatlo. Sa kabila ng lahat, hindi pa rin nawawala sa isip ko ang misteryo sa likod ng paglapit ni Luis sa amin. Ano kaya ang dahilan niya? Sa gabi ng kompetisyon, nag-iipon kami ng lakas ng loob sa likod ng entablado. Si Clara ay tila hindi mapakali habang si Luis ay kalmado lang na nakangiti sa amin. Kaya natin to, bulong ni Clara sa akin habang hawak ang aking kamay. Nararamdaman ko ang init ng kanyang palad at biglang sumiklab ang damdamin na tila matagal nang nakatago. Nang kami ay umakyat na sa entablado, ramdam ko ang kaba na tila hindi ko pa naramdaman dati. Habang kami ay umaawit, unti-unting naglaho ang aking takot. Ang musika ay nagdala sa amin sa isang mundo na kami lang ang nakakaalam at sa bawat nota, naramdaman ko ang pagpatibay ng aming pagkakaibigan. Ngunit sa kalagitnaan ng aming performance, biglang bumuhos ang ulan. Ang mga ilaw ay kumislap at ang tunog ng ulan ay tila isang kakaibang sinfoniya na nagdagdag ng drama sa aming pag-awit. Sa halip na matakot, kami ni Clara ay nagpatuloy. Ang aming mga boses ay nagtagisan sa ingay ng ulan. Ramdam ko ang pagkapit ni Clara sa aking braso. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Sa pagtatapos ng aming awitin, nagpalakpakan ang mga tao sa ilalim ng kanilang mga payong. Ang saya ng tagumpay ay bumalot sa amin, ngunit isang misteryo pa rin ang bumabagabag sa aking isip. Matapos ang aming performance, lumapit si Luis sa amin at sa kanyang nangiti, may kapirasong sikreto na tila nagkukubli. Ano kaya ang itinatago ni Luis? Pasko na naman at ang malamig na simoy ng hangin ay nagdadala ng kakaibang saya sa aming barangay. Kasabay ng pagtunog ng kampana mula sa simbahan, nagsimula na rin ang pag-iingay ng mga tao sa paligid. Para bang nagkasundo ang lahat na magkaisa sa pagseselebra ng Kapaskuhan. Ako nga pala si Marco at ito ang kwento ng aming karanasan ni Liza sa Christmas Caroling Competition na hindi namin inaasahan na magiging daan para sa isang mas malalim na pagkakaibigan o baka mas higit pa. Sa unang bahagi, nasaksihan ninyo kung paano kami nagkasama ni Liza bilang isang team sa caroling. Si Liza, ang aking matalik na kaibigan mula pa noong bata kami, ay hindi lamang maganda kundi mayroon ding kakaibang karisma na palaging humahatak sa mga tao sa paligid niya. Ako naman, kahit medyo mahiyain, ay palaging bumibigay sa kaniyang mga ideya.
Ang ideya ng pagsali sa Christmas caroling competition na ito ay sa kanya at hindi ko alam kung paano pero nagawa niyang makumbinsi ako. Ngayon, habang papalapit na ang gabing inaasam namin, ang finals ng competition, hindi ko mapigilan ang kaba sa aking dibdib. Nasa likod bahay kami ni na Liza, nagsasanay para sa aming performance. Ang mga Christmas lights na nakasabit sa puno ng mangga ay nagbigay ng liwanag sa aming paligid at ang malamig na hangin ay tila ba nagdadala ng mga bulong ng mga tanawin sa hinaharap. Marco, huwag kang kabahan, okay? Kaya natin to, sabi ni Lisa habang inaayos ang mga nota ng aming piniling kanta. Napangiti ako. Oo nga Lisa, alam kong kaya natin to. Basta ang importante, mag-enjoy lang tayo. Habang patuloy kami sa pagsasanay, hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang kislap sa kaniyang mga mata. Para bang may sinasabi ito na hindi niya mabigkas. Ngunit hindi ko pinansin dahil mas nag-focus ako sa pag-alala sa mga linya ng kanta. Dumating ang gabi ng finals, napuno ang plaza ng mga tao at ang entablado ay puno ng dekorasyong pamasko. Ang mga ilaw ay kumikislap at ang mga tao ay tila ba naglalabas ng init na nagpapalambot sa malamig na hangin. Nang kami ay tinawag na, naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Hawak ni Lisa ang aking kamay at sabay kaming tumayo sa gitna ng entablado. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang lakas na nanggagaling sa kanya at bigla akong nakampante. Habang kumakanta kami, ramdam ko ang koneksyon namin ni Liza. Para bang ang bawat nota ay nagdadala ng mensahe, isang mensahe na mas malalim pa sa pagkakaibigan. Sa aming pagtatapos, narinig namin ang masigabong palakpakan mula sa mga tao at sa sandaling iyon, ramdam ko ang saya sa aming tagumpay. Ngunit ang twist ay dumating hindi sa resulta ng competition, kundi sa pag-uusap namin ni Lisa pagkatapos. Sa ilalim ng puno ng mangga, habang kami ay nagpapahinga, bigla niyang binitawan ang mga salitang hindi ko inaasahan. Marco, may gusto kang malaman tungkol sa akin, sabi niya at naramdaman ko ang pagkabigat ng kaniyang tono. Hindi ko alam kung ano ang kaniyang sasabihin, ngunit hinanda ko ang sarili ko. Ano yon, Liza? Alam mo, Marco, matagal ko nang gustong sabihin ito. Hindi ko alam kung paano, pero hindi ko na kaya pang itago. Napatigil ako. Para bang ang oras ay huminto at ang mundo ay umiikot sa mga sandaling iyon. Ano ba talaga ang gusto niyang sabihin? Marco, mahal kita, sabi niya, at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pag-init ng mukha ko. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman. Sa likod ng mga ngiti at saya ng Pasko, hindi ko inaasahan ang revelasyong iyon. At habang nakatingin ako kay Lisa, alam kong ang aming pagkakaibigan ay nasa bingit ng pagbabago. Ngunit bago pa man ako makasagot, biglang may nagsalita mula sa likod ng puno. Si Jake, ang kababata namin at dati kong kaibigan, ay lumapit. Marco, Liza, kailangan ninyong malaman ito. Hindi lang kayo ang may plano para sa gabi na to. Naguluhan ako. Ano ang ibig sabihin ni Jake? At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang simula ng isang panibagong yugto sa aming kwento. Isang yugto na puno ng mga tanong at misteryo na hindi ko inaasahan. Habang nakatayo kami ni Lisa sa ilalim ng puno ng mangga, alam kong ang mga darating na araw ay magdadala ng mga bagong hamon. Ngunit sa puso ko, alam kong ito ang simula ng isang mas masalimuot na kwento. Hindi lamang para sa Pasko, kundi para sa aming kinabukasan. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting nagiging abala ang buong barangay sa paghahanda para sa nalalapit na Christmas caroling competition. Ang bawat sulok ng aming lugar ay tila may sarili ng soundtrack ng Pasko. Mula sa mga batang nag-eensayo ng kanilang mga awitin hanggang sa mga nanay na nagrereklamo dahil sa ingay. Pero sa kabila ng lahat ng ito, ang pagkakaibigan namin ni Marco ay mas lalong tumibay. Simula nang magdesisyon kaming sumali sa kompetisyon, mas madalas kaming nagkikita at nag-uusap. Sa tuwing nag-eensayo kami sa bahay ni na Marco,
Lagi niyang sinisiguradong komportable ako. Kahit na minsan ay hindi kami magkasundo sa tono o lyrics, natutunan naming pahalagahan ang opinyon ng isa't isa. Ang mga simpleng nanggiti at biro niya ay naging sapat na upang mawala ang anumang pagod o kaba ko sa paparating na kompetisyon. Isang araw, habang nag-iinsayo kami sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa likod ng bahay ni na Marco, nakita kong tila balisa siya. Sa bawat awitin, kahit na maayos naman ang pagkanta niya, hindi maikakaila ang pag-iiba ng tingin niya sa akin. Parang may gusto siyang sabihin pero hindi niya magawa. Nagtataka ako, ngunit sa halip na tanungin siya, nagpasya akong hintayin na lang kung kailan siya magiging handa. Marco, okay ka lang ba? Tanong ko habang nag-aayos ng mga nota sa aking harapan. Ah, oo. Medyo pagod lang siguro sa eskwela, sagot niya. Ngunit ang tono ng boses niya ay tila may kasamang alinlangan. Kung kailangan mo ng tulong sa assignments, nandito lang ako. Ha? Sabi ko, umaasang kahit papaano ay mapagaan ang kanyang nararamdaman. Ngumiti siya, ngunit alam kong may iba pa sa likod ng nangiting iyon. Sa paglipas ng oras, nagpatuloy ang aming ensayo, ngunit ramdam kong ang bawat awitin ay parang may kulang. Hindi ko maipaliwanag kung ano, pero alam kong may kinalaman iyon sa nararamdaman ni Marco. Dumating ang gabi ng kompetisyon at sa wakas, oras na para ipakita ang aming pinaghirapan. Ang mga ilaw sa entablado ay nagbigay ng kakaibang saya sa buong plaza ng barangay. Ang mga tao ay sabik na sabik sa pagsisimula ng palabas. Habang naghahanda kami sa backstage, hindi ko maiwasang kabahan, ngunit nakita ko si Marco na nakatingin sa akin na parang sinasabi niyang kaya namin ito. Handa ka na ba? Tanong ni Marco, nakangiti ngunit may bahid ng kaba sa mata. Oo naman, basta nandyan ka, sagot ko, sinusubukang palakasin ang loob naming dalawa. Nang kami ay nasa entablado na, parang nawala lahat ng kaba. Sa bawat kumpas ng musika, sa bawat liriko ng awitin, ramdam ko ang koneksyon namin ni Marco. Ang mga ngiti at tawanan ng audience ay nagbigay inspirasyon sa amin na ipagpatuloy ang aming performance. Ang bawat nota ay parang lumilipad sa hangin at sa bawat pagtingin ko kay Marco, nakita ko kung paano kami naging malapit sa isa't isa dahil sa simpleng pagkakaibigan. Ngunit sa kalagitnaan ng aming pagtatanghal, biglang may nangyari. Sa isang bahagi ng awit kung saan dapat ay sabay kaming kakanta, bigla na lang akong natigil nang marinig ang ibang tono mula kay Marco. Sa halip na ang inaasahan naming lyrics, narinig ko ang ibang mensahe, isang pag-amin na hindi ko inaasahan. Sa Pasko, sana'y malaman mo, may lihim akong pagtingin sa'yo. Awit ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng damdamin at katapatan. Natigilan ako, hindi alam kung paano magre-react. Ang mga tao sa paligid ay tila nagulat din, ngunit ang kanilang mga palakpak at hiyawan ay nagpatuloy. Sa mga sandaling iyon, ang aming awitin ay naging personal, isang bagay na hindi ko inaasahan sa isang kompetisyon. Pagkatapos ng pagtatanghal, hinila ako ni Marco sa isang sulok, malayo sa ingay ng plaza. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at kaba. Pasensya ka na, hindi ko sinadya, pero matagal ko nang gustong sabihin sa'yo. Sabi ni Marco, ang boses niya ay puno ng sinseridad. Hindi ko alam ang isasagot, ngunit sa halip na magsalita, niyakap ko siya ng mahigpit. Ang aming pagkakaibigan ay lumalim sa mga sandaling iyon, ngunit hindi ko pa alam kung ano ang magiging kasunod. Sa isang banda, natutuwa ako na nalaman ko ang damdamin ni Marco, ngunit sa kabilang banda, may kaba ako sa kung ano ang magiging epekto nito sa aming pagkakaibigan. Habang nakaupo kami sa ilalim ng puno ng mangga, ramdam ko ang malamig na simoy ng hangin, ang pasimula ng Pasko sa aming paligid. Hindi ko pa alam ang sagot, ngunit alam kong sa bawat araw na darating, magiging mas malinaw ang lahat.
Sa kalagitnaan ng malamig na Disyembre, ang excitement para sa nalalapit na Christmas caroling competition sa aming barangay ay damana ng lahat. Kami ni Carlo ay patuloy na nagsasanay tuwing hapon sa maliit na garahe sa likod ng bahay nila. Parang kahapon lang ay simpleng magkaibigan kami, ngunit heto kami ngayon, tila mas malapit na sa isa't isa dahil sa musika. Alam mo, Mika, may naisip akong bagong twist sa presentation natin, sabi ni Carlo habang inaayos ang gitara. Napatingin ako sa kanya, curious sa sinasabi niya. Ano na naman yan, Carlo? Tanong ko habang tinutugtog ang ilan sa mga chords para sa practice namin. Ngumiti siya, ang nangiting palaging nagbibigay sa akin ng kakaibang kagalakan at kaba. Kumanta ka ng solo, pero hindi basta-basta isang awit na ikaw ang sumulat. Napatawa ako. Carlo, alam mo namang hindi ako songwriter. Wala akong talent diyan. Pero hindi siya natinag. Subukan mo lang. Malay mo, may matuklasan kang bago tungkol sa sarili mo. Nagpatuloy kami sa ensayo, ngunit ang ideya ni Carlo ay hindi ko maalis sa isip. Sa pag-uwi ko ng gabing iyon, inilabas ko ang lumang notebook na matagal ko nang hindi ginagamit. Nagsimula akong magsulat ng mga salita, mga tunog na tila nagmumula sa puso ko. Hindi ko alam kung saan ako patungo, ngunit may kakaibang saya na dumadaloy sa akin habang ginagawa ito. Sa sumunod na araw, excited akong ibinahagi kay Carlo ang nagawa kong awit. Eto na, Carlo, pero huwag kang masyadong mag-expect, ha? Sabi ko, medyo kinakabahan. Nang simulan kong kantahin ang awit, hindi ko maiwasang mapansin ang pagbabago sa ekspresyon ni Carlo. Parang may kumikislap sa kanyang mga mata. Nang matapos ako, hindi siya agad nagsalita. Natahimik kami pareho, tinatamasa ang mga huling nota ng awit na tila lumulutang pa sa hangin. Mika, sabi niya sa wakas, ang ganda, hindi ko akalain na kaya mong gumawa ng ganito. Namula ako sa papuri. Talaga? Hindi kaya masyadong cheesy? Cheesy? Hindi, Mika. Ito ang kailangan natin para sa competition. May kakaibang dating ang awit mo. Sa mga sumunod na araw, mas lalo kaming naging abala sa pagpaplano at pag-eensayo. Sa gitna ng aming pagod, hindi ko maiwasang mapansin ang isang bagay. Si Carlo ay tila mas lumalapit sa akin, hindi lamang bilang kaibigan, kundi parang may ibang nararamdaman. Minsan, sa kalagitnaan ng aming practice, nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin ng matagal. Hindi ko alam kung paano ito ipapaliwanag, ngunit sa tuwing nangingiti siya, may kumikirot sa puso ko. Sa wakas, dumating ang gabi ng competition. Ang barangay hall ay puno ng tao, lahat excited sa mga performances ng iba't ibang grupo. Habang nasa backstage kami, hindi ko maiwasang kabahan. Lahat ng pagod at hirap sa rehearsals ay parang nag-uumpukan sa dibdib ko, tila handang sumabog anumang oras. Mika, kaya natin to? Bulong ni Carlo habang hinahawakan ng kamay ko. Damang-dama ko ang init ng kanyang palad, nagbibigay sa akin ng lakas at kapanatagan. Nang tawagin na ang pangalan ng grupo namin, naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. As we walked onto the stage, naramdaman ko ang kakaibang tensyon at excitement. Magsisimula na ang lahat. Ang performance ay umusad ng maayos. Nagsimulang pumalakpak ang mga tao sa bawat kanta na tinugtog namin. Sa wakas, dumating na ang moment ko para sa solo. Habang kinakanta ko ang awit na isinulat ko, nakatingin ako kay Carlo. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang suporta at pagmamalaki, bagay na nagbigay sa akin ng lakas na tapusin ang awit ng buong puso. Nang matapos ang performance, nagpalakpakan ng mga tao, ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay ang nangiti ni Carlo. Hindi na ako nakapagpigil, niyakap ko siya ng mahigpit. Salamat, Carlo. Kung wala ka, hindi ko magagawa to. Ngunit bago siya makasagot, biglang nagsalita ang MC. At ang nanalo sa Christmas caroling competition ay ang grupo ni Mika at Carlo. Tuwang-tuwa kami.
Hindi ko alam kung paano kami nakarating sa gitna ng stage para tanggapin ang award. Ang lahat ay parang blur, isang masayang blur. Ngunit sa gitna ng celebration, biglang may lumapit sa amin. Isang bata na may hawak na sulat. Ate Mika, Kuya Carlo, may ibibigay po ako sa inyo. Napakunot ang noo ko. Ano yan? Binuksan ni Carlo ang sulat at habang binabasa niya ito, nakita ko ang pag-aalala sa kanyang muka. Mika, may kailangan akong sabihin sa'yo. Natigilan ako. Ano yon, Carlo? May nangyari at baka hindi mo magustuhan. Sa kabila ng saya at tagumpay, biglang bumalot ang kaba sa puso ko. Ano kaya ang lihim na tinatago ni Carlo? Sa likod ng entablado, habang naghihintay kami ng aming turn, hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang kaba sa dibdib ko. Hindi ito ang unang beses na magkakaroling kami ni Marco, pero iba ang pakiramdam ko ngayon. Siguro dahil naroon ang pressure na manalo sa kompetisyon o baka naman dahil sa mga nangyari sa pagitan namin nitong mga nakaraang araw. Okay ka lang ba, Mia? Tanong ni Marco habang inaayos ang kanyang scarf. Napansin kong ilang beses na niyang ginawa iyon, marahil sinisikap niyang itago ang sariling kaba. Medyo kinakabahan pero excited din. Sagot ko sabay ng ngiti. Ikaw ba? Pareho lang, tugon niya na may pilit ng ngiti. Pero alam mo, kahit anong mangyari, masaya ako na kasama kita. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko sa sinabi niya. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin sa kanya. Pero sa mga nakaraang araw, unti-unti kong nararamdaman na higit pa sa pagkakaibigan ang nararamdaman ko para kay Marco. Nagsimula ito noong mag-practice kami sa bahay nila nang bigli siyang magluto ng spaghetti para sa aming dalawa. Lumipas ang gabi sa kwentuhan at tawanan. At sa isang iglap, parang may kung anong nagbago sa pagitan namin. Ang tunog ng mikropono na nag-announce ng susunod na performance ay nagbigay hudyat sa amin para maghanda. Mia and Marco, kayo na ang susunod, sabi ng organizer. Tumayo kami at sabay na huminga ng malalim. Ako ang unang naglakad papunta sa entablado at naramdaman ko ang kamay ni Marco na bahagyang humawak sa braso ko, na para bang sinasabing, kaya natin to. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw, nagsimula kaming kumanta. Paborito namin ang kantang Christmas in Our Hearts at sa bawat nota, ramdam ko ang sinseridad ng bawat salita. Habang kumakanta, hindi ko maiwasang mapatingin kay Marco. Nakakalunod ang mga mata niya at para bang may sinasabi ito na hindi ko mabasa. Siguro dahil may mga sariling lihim ang mga puso namin na hindi pa handang ilantad. Natapos ang aming performance na puno ng palakpakan mula sa mga manonood. Ang saya sa pakiramdam na nairaos namin ito ng maayos, pero higit sa lahat, masaya ako na nagawa namin ito ng magkasama. Bago kami bumaba ng entablado, naramdaman kong hinawakan ni Marco ang kamay ko. Hindi ko alam kung dahil ba sa adrenaline rush o sa kung ano, pero hindi ko binitiwan ang kamay niya hanggang sa makabalik kami sa backstage. Ang galing natin, Marco! Sigaw ko na may halong saya at kilig. Salamat sa lahat. Ikaw ang dapat kong pasalamatan, Mia. Kung wala ka, wala ako sa posisyong ito. Sagot niya at nang magsalubong ang aming mga mata, naramdaman ko ang init ng kanyang tingin. Habang hinihintay namin ang resulta, nagdesisyon kaming umakyat sa rooftop ng venue para magpahangin. Nagsimula na ang pag-ulan ng maliliit na snowflakes at sa ilalim ng kalangitan, tila ba kami ay nasa isang pelikula. Ang ganda ng tanawin, sabi ni Marco na nakatingin sa malayo. Parang sa bawat snowflake may bagong simula. Oo nga no, sagot ko habang nakatingin sa kanya. Parang bawat isa ay may sarili niyang kwento. Bigla siyang humarap sa akin, seryoso ang mukha. Mia, may sasabihin ako. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Marami akong iniisip na maaring sabihin niya pero natatakot ako sa posibilidad na hindi ito ang inaasahan ko.
Habang hinihintay ko ang susunod niyang sasabihin, narinig namin ang sigaw mula sa baba. Mia and Marco, kayo ang nanalo sa kompetisyon. Naputol ang tensyon sa pagitan namin at sabay kaming napatawa. Nanalo tayo, Marco. Nanalo tayo. Sigaw ko sabay yakap sa kanya. Oo nga, ang saya, sagot niya, pero alam kong may ibang bagay pa rin sa isip niya. Nang bumitiw kami sa yakap, nagkaroon ng pagkakataon si Marco na ipagpatuloy ang kanyang sasabihin. Mia, hindi lang ito tungkol sa kompetisyon. Matagal ko nang gustong sabihin sa iyo na. Biglang narinig namin ang tunog ng telepono niya. Lumingon siya para tingnan ito at biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Sorry, Mia. Kailangan kong sagutin ito. Habang kausap niya ang nasa kabilang linya, hindi ko maalis ang tingin sa kanya. Nagtataka sa kung ano ang posibleng mangyari. Nang bumalik siya sa akin, halatang nag-aalala siya. May emergency sa bahay, Mia. Kailangan kong umuwi. Okay lang. Kasama mo ako kahit ano pa man, sabi ko. Pero alam kong may iba pang nangyayari. Isang twist na hindi ko inaasahan, isang cliffhanger sa aming kwento. Paano kung ang tawag na iyon ay nagdadala ng balita na magbabago sa lahat? Ang malamig na hangin ng Disyembre ay lalong nanunuot sa balat habang nagtipon kami sa plaza ng barangay para sa huling gabi ng Christmas caroling competition. Ang lugar ay punong-puno ng tao, mga pamilya, mga magkaibigan, pati mga tambay na tila biglang naging eksperto sa musika. Sa gitna ng ingay at saya, naroon kami ni Mia, ang aking matalik na kaibigan, at ang aming grupo, handang-handang magbigay ng lahat para manalo. Pero sa kabila ng excitement, may kung anong bigat sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Ready na ba kayo? Tanong ni Mia habang inaayos ang kanyang scarf. Ang liwanag ng mga Christmas lights ay tila nagbibigay ng glow sa kanyang mukha. Parang anghel. Napansin ko na lang na natulala ako sa kanya kaya nagmadali akong umiwas ng tingin. Ah, oo, ready na. Salamat sa pag-remind sa mga harmonies kahapon ha. Mabilis kong sagot, sabay pilit ng ngumiti. Hindi ko alam kung napansin niya ang pamumula ng mukha ko, pero ngumiti rin siya, yung ngiti niyang parang kayang magpatigil ng oras. Sa totoo lang, hindi ko alam kung kailan nagsimula itong kakaibang nararamdaman ko para kay Mia. Dati, lahat ng bagay tungkol sa kanya ay normal lang. Ang kanyang pagtawa, ang paraan ng pagtaas niya ng kilay kapag may naisip siyang plano, ang kanyang kakayahan na magpasaya ng kahit sinong tao. Pero nitong mga nakaraang linggo, parang may kakaibang kilig na dumadaloy sa akin tuwing magkasama kami. At ngayong gabi, ramdam ko ito ng doble. Habang nakapila kami sa likod ng stage, narinig namin ang pagtatapos ng performance ng ibang grupo. Malakas ang palakpakan ng audience. Hindi ko mapigilang kabahan. Paano kung mas magaling sila sa amin? Pero bago pa ako tuluyang lamunin ng nerbiyos, naramdaman ko ang kamay ni Mia na dumampi sa balikat ko. Kaya natin to, okay? Tandaan mo lang kung bakit natin ginagawa to. Hindi lang para manalo kundi para mag-enjoy. Sabi niya, sabay kindat. Ang simpleng kilos na yon ay parang nagbigay sa akin ng lakas na hindi ko alam na kailangan ko. Nang tawagin ang pangalan ng grupo namin, naglakad kami papunta sa stage. Ang spotlight ay tumama sa amin at sa isang iglap, ang lahat ng tao ay nakatingin sa amin. Ang unang nota ng kanta namin, isang mashup ng klasikong Joy to the World at modernong All I Want for Christmas is You, ay lumipad sa hangin. Sa bawat verse, nararamdaman ko ang koneksyon namin bilang grupo, lalo na ang koneksyon ko kay Mia. Ang boses niya ang pinaka-highlight at ang bawat harmony namin ay parang kwento ng pagkakaibigan na unti-unting nagiging mas malalim. Naging mas madali ang performance kaysa sa inaasahan ko. Lahat ay nasa tamang tiyempo at kitang-kita ko ang saya sa mukha ng mga tao.
Pero sa kalagitnaan ng kanta, isang bagay ang gumuhit sa isip ko. Paano kung hindi lang ako ang nakakaramdam ng kakaiba tungkol kay Mia? Paano kung pareho kami ng nararamdaman? Ang ideya ay nakakapagbigay ng saya, pero kasabay nito ay takot. Paano kung masira ang pagkakaibigan namin? Natapos ang performance namin sa isang malakas na palakpakan. Bumaba kami ng stage, nanginginig pero masaya. Ang galing natin, grabe! Sambit ni Mia sabay yakap sa akin. Ramdam ko ang init ng yakap niya kahit malamig ang hangin. Sigurado akong malaki ang chance natin na manalo. Ngunit bago pa kami makapag-celebrate, narinig namin ang anunsyo ng host. Bago natin i-anunsyo ang nanalo, may isang sorpresa para sa lahat. Isa sa mga miyembro ng grupo ay may nais ipahayag. Nagkatinginan kami ng grupo, naguguluhan. Sino ang tinutukoy niya? Laking gulat ko nang makita kong si Mia ang tumayo at lumapit sa mikropono. Bigla akong kinabahan. Ano ang gagawin niya? Good evening po sa inyong lahat. Simula niya, hawak ang mikropono. Nakatingin siya sa audience pero parang sa akin nakatutok ang mga mata niya. Gusto ko lang pong magpasalamat sa barangay na ito, sa mga kaibigan ko at sa grupo namin na tumulong sa akin na ma-enjoy ang Christmas caroling competition na ito. Pero higit sa lahat, gusto ko pong magpasalamat sa isang tao na naging espesyal sa buhay ko. Lahat ng tao ay tahimik, naghihintay sa susunod na sasabihin niya. Ako, hindi ko alam kung anong gagawin, kung magpapanggap ba akong chill o magtatago sa likod ng Christmas tree. Siya ang dahilan kung bakit masaya ang mga araw ko nitong mga nakaraang linggo. Siya ang dahilan kung bakit mas na-enjoy ko ang musika. At siya ang dahilan kung bakit mas naniniwala ako sa magic ng Pasko. Hindi ko alam kung paano ko napigilan ang paghinga ko. Ang puso ko ay parang tambol sa bilis ng tibok. Lahat ng tao ay nakatingin kay Mia. Lahat ng tao ay naghihintay sa pangalan na sasabihin niya at ako, nandito, umaasa pero natatakot. Siya ay tumigil siya at ngumiti ng malapad. Siya ay hindi ko sasabihin sa ngayon kasi gusto ko munang malaman kung nararamdaman niya rin ang nararamdaman ko. Ang buong plaza ay napuno ng ingay at kilig. Ako, nanatili akong nakatayo, tulala, hindi alam kung anong gagawin. Pero isang bagay ang sigurado, hindi ko na kayang magpanggap na walang nangyayari. Kailangan kong gumawa ng hakbang. Pero paano? At doon sa gitna ng ingay ng Pasko at saya ng tao, naisip ko ang isang tanong na hindi ko alam kung masasagot ko. Paano kung ang tinutukoy niya ay hindi ako? Buong akala ko'y magiging simple lang ang aming paghahanda para sa nalalapit na Christmas caroling competition. Ngunit tila mas napapadalas ang mga pagkakataong nakakapag-usap kami ni Mia, ang matalik kong kaibigan simula pa noong mga bata pa kami. Sa bawat ensayo ng aming grupo, hindi ko maiwasang mapansin ang mga maliliit na bagay na dati hindi ko pinapansin sa kanya. Ang mga ngiti niyang tila kayang magpagaan ng anumang mabigat na araw, ang kanyang mga mata na tila nagniningning lalo kapag tumatawa siya, at ang masiglang paraan ng kanyang pagkanta na laging nagbibigay inspirasyon sa aming lahat. Sa kabila ng aming masinsinang paghahanda, hindi ko maiwasang makaramdam ng kakaibang tensyon. Para bang may nakatadhana sa akin na dapat kong matuklasan, isang bagay na hindi ko pa lubusang maunawaan. Isang gabi, habang pauwi na kami galing ensayo, naglakas loob akong tanungin siya tungkol sa nararamdaman ko. Mia, wika ko habang naglalakad kami sa ilalim ng mga kumukuti-kutitap na ilaw ng Pasko. Napapansin mo ba na parang may nagbabago sa atin? Tumingin siya sa akin at nginitian ako ng malambing. Oo, napapansin ko rin. Mas napapalapit tayo dahil sa competition na ito, 'di ba? At saka nakikita ko na mas lumalabas ang potensyal ng bawat isa sa grupo. Ngumiti ako, pero hindi ko maiwasang mag-isip ng iba pang ibig sabihin. Oo nga, pero parang
May iba pa akong nararamdaman, hindi ko lang maipaliwanag. Ikaw talaga, masyado kang maraming iniisip. Sabay tawa niya. Baka kailangan mo lang mag-relax. Alam mo naman na kahit ano pa ang mangyari, proud ako sa'yo. Hindi ko na siya tinanong pa. Sa halip, nagpatuloy kaming maglakad habang palihim kong iniisip kung may nararamdaman din kaya siyang kakaiba, tulad ko. Dumating ang araw ng kompetisyon. Ang buong bayan ay nagtipon-tipon sa plaza at ramdam na ramdam ang kasiyahan sa hangin. Ang bawat grupo ay nagpakitang gilas at nang tawagin na ang aming pangalan, sabay-sabay kaming tumayo sa entablado. Ramdam ko ang kaba pero mas nangingibabaw ang saya at pananabik. Habang kumakanta kami, tiningnan ko si Mia. Nandoon ang kanyang sigasig, ang kanyang pagnanais na magtagumpay at ang kanyang pagmamahal sa musika. At sa mga sandaling iyon, napagtanto kong hindi lang pagkakaibigan ang namamagitan sa amin. Naramdaman ko ang tibok ng puso ko na tila sumasabay sa bawat nota ng aming pagkanta. Nang matapos ang aming pagtatanghal, bumalik kami sa backstage. Habang naghihintay sa resulta, isang hindi inaasahang mensahe ang natanggap ko sa aking cellphone. Mula ito kay Mia, kahit nakatabi ko lang siya. May kailangan akong sabihin sa iyo mamaya, nakalagay sa mensahe. Magkita tayo sa park pagkatapos ng event. Nagulat ako. Ano kaya ang sasabihin niya? Bigla akong kinabahan at na-excite ng sabay. Nang i-anunsyo ang nanalo, halos hindi ko na marinig ang mga pangalan. Ang tanging nasa isip ko ay ang mensahe ni Mia. Nang matapos ang programa, agad kaming nagpaalaman sa mga kasama namin at tumungo sa park na malapit sa plaza. Sa ilalim ng malaking puno na sinindihan ng makukulay na ilaw, hinintay ko si Mia. Hindi nagtagal, dumating siya at agad akong kinabahan. Salamat at nagpunta ka, panimula niya. Alam ko na medyo magulo ang lahat ngayon, lalo na't busy tayo sa competition. Tumango ako. Oo, pero okay lang. Anong kailangan mong sabihin? Huminga siya ng malalim, tila nag-iipon ng lakas ng loob. Alam ko na matagal na tayong magkaibigan at sobrang importante ka sa akin. Pero sa mga nakaraang linggo, parang may nag-iba. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin kaya't nanatili akong tahimik. Tumingin siya sa akin at sa mga mata niya, nakita ko ang parehong pag-aalala at pag-asa. Sa totoo lang, sabi niya, parang lumalalim na ang nararamdaman ko para sa'yo. Hindi ko alam kung ito'y tama o kung nararamdaman mo rin, pero gusto kong maging totoo sa'yo. Napatigil ang oras, nasa gitna ako ng isang damdaming hindi ko pa lubos na nauunawaan. Ngunit bago ko pa man masagot si Mia, biglang tumunog ang phone ko. Isang tawag mula sa hindi inaasahang tao. Sinagot ko ito at sa kabilang linya, narinig ko ang boses ng isang tao na matagal ko nang hindi naririnig. Hi, it's been a while. Can we talk? Hindi ko alam kung paano haharapin ang mga nagaganap. Sa gitna ng isang pag-amin at isang pagbabalik na hindi ko inaasahan, naisip ko, paano ko ito haharapin? Sa gitna ng malamig na simoy ng hangin ng Disyembre. Habang ang mga ilaw ng Pasko ay nagsisimulang kumislap sa bawat sulok ng aming maliit na barangay, nararamdaman ko ang kakaibang kaba sa aking puso. Hindi ko maintindihan kung dulot ito ng excitement para sa nalalapit na Christmas caroling competition o dahil sa mga nangyayari sa pagitan namin ni Jake, ang matalik kong kaibigan. Elaine, nandito na yung ibang members ng team, sigaw ni Jake mula sa labas ng bahay. Tumigil ako sa pagbibilang ng mga pangregalo sa mesa at mabilis na tumakbo palabas para salubungin sila. Naghihintay ako sa haka-haka na maaaring may kakaibang mangyari sa gabing ito. Huling gabi na ng practice namin bago ang competition at parang lahat ay mas abala kaysa dati. Ang tema ng caroling namin ay kakaiba. Pinagsama-sama namin ang tradisyonal na mga awiting pamasko na may halong kontemporaryong pop music. Ang ideya ay sa akin at ikinagulat ko nang pumayag si Jake na subukan ito. Lagi siyang mas konserbatibo sa aming dalawa.
Ang kanyang charm at natural na galing sa pag-awit ang palaging bumubuhay sa grupo, habang ako naman ang nagbibigay ng kakaibang twist sa mga performances namin. Nagsimula na ang practice at lahat ay nagbibigay ng kanilang best performance. Ang saya ng grupo, pero sa likod ng mga ngiti at tawanan, nararamdaman ko ang tensyon sa pagitan namin ni Jake. Simula pa nang mag-confess siya ng nararamdaman niya para sa akin noong isang linggo, hindi ko na siya makausap ng maayos. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang kanyang mga sinabi. Parang bumilis ang tibok ng puso ko tuwing nagkakasalubong ang aming mga mata. Elaine, ikaw na, sabi ni Jake, sabay abot ng mikropono. Nasa gitna kami ng pagre-rehearse ng pinakamahalagang bahagi ng act, ang duet namin. Habang inaawit ang unang linya, naramdaman ko ang init ng kanyang presensya sa tabi ko. Napakaseryoso ng kanyang tingin at para bang bawat nota ng musika ay may mensaheng nais iparating sa akin. Sa huling bahagi ng kanta, nagkaroon kami ng eye contact. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko at para bang may musika sa hangin na ako lang ang nakakarinig. Ano ba ito? Pag-ibig ba? O simpleng pagkakaibigan na nag-uugat sa isang mas malalim na damdamin? Pagkatapos ng rehearsal, nag-ayos kami ng gamit. Nagpasya kaming lahat na magpahinga sa bahay ni na Jake para sa huling bonding session bago ang competition. Lingid sa kaalaman ng karamihan, may plano si Jake na pag-usapan muli ang nangyari sa amin. Nararamdaman ko ito kahit wala siyang sinasabi. Ang mga kilos niya ay tila may mensahe na sinusubukan niyang iparating. Elaine, maaari ba kitang makausap? Tanong ni Jake habang ang iba ay abala sa pagkain at kwentuhan. Tumango ako at sumunod sa kanya sa gilid ng hardin. Ang mga Christmas lights ay nagbigay liwanag sa kanyang mukha at tila mas naging malinaw sa akin ang kanyang damdamin. Alam kong hindi ito ang tamang panahon para sa mga ganitong usapan, simula ni Jake. Pero hindi ko na kaya, hindi ko na alam kung paano ko itatago pa ang nararamdaman ko. Alam kong may competition tayo bukas pero hindi ko mapigilang isipin kung paano ito makakaapekto sa atin. Napatingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon, hindi ko alam ang isasagot. Hindi ko alam kung paano magiging maayos ang lahat pagkatapos ng confession niya. Naguguluhan ako, pero sa kabila noon, alam kong may bahagi ng puso ko na umaasa sa isang masayang ending. Jake, gusto ko rin naman ng kalinawan, pero natatakot ako. Paano kung magbago ang lahat pagkatapos ng gabi na to? Tanong ko, sabay lingon sa mga nagkakasiyahan naming kaibigan. Parang dumilim ang paligid at naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa loob ng bahay. Meron bang nakakita sa cellphone ko? Tanong ni Lily, isa sa mga kaibigan namin. Nagkagulo ang lahat at dali-dali kaming pumasok sa bahay para tumulong. Habang abala ang lahat sa paghahanap, napansin ko ang kakaibang ekspresyon sa mukha ni Jake. Para bang may iniisip siyang hindi ko mawari. Sa gitna ng kaguluhan, bigla siyang lumapit sa akin at bumulong, Elaine, may kailangan akong ipagtapat. Hindi lang tungkol sa nararamdaman ko, kundi sa isang bagay na makakaapekto sa performance natin bukas. Nagulat ako sa sinabi niya. Ano ba ang tinutukoy ni Jake? Ang mga mata niya ay puno ng kaba. At sa sandaling iyon, alam kong may mas malalim pang twist sa gabing ito. Habang ang mga kaibigan namin ay patuloy sa paghahanap, kami naman ni Jake ay nakatayo sa gilid, nagtataka sa kung ano ang susunod na mangyayari. Sa mga nakalipas na linggo, hindi ko akalaing ang simpleng Christmas caroling competition ay magiging daan para mas makilala ko pa si Liam. Dati, magkabarkada lang kami, nagkukulitan, naglalaro at nagkukwentuhan ng kung ano-ano. Pero ngayon, tila may kakaibang kilig na dumadaloy sa pagitan namin. Hindi ko alam kung paano nangyari, pero tuwing magkasama kami, parang may musika na laging naglalaro sa hangin. Musika na tanging kami lang ang nakakarinig.
Ngayon, nandito kami sa rehearsal room, nagpa-finalize ng listahan ng mga kanta na gagamitin sa kompetisyon. Nakaupo si Liam sa tabi ko, hawak ang kanyang gitara habang sinusubukan naming piliin kung ano ang magiging pambato namin sa Grand Finals. Napansin kong may kakaibang kislap sa kanyang mga mata tuwing nag-uusap kami tungkol sa musika. Isang bagay na palaging nagiging dahilan para mapalapit kami sa isa't isa. Alam mo, Ella, sabi ni Liam, biglang bumaling sa akin habang inaayos ang mga nota ng gitara. Hindi ko inakala na magiging ganito kasaya ang pagkakaroling natin. Akala ko dati, basta makakanta lang okay na. Pero ngayon, para bang may iba pang dahilan kung bakit natin to ginagawa. Ngumiti ako, tinutunto ng mga nota sa papel. Oo nga, iba talaga ang pakiramdam kapag may kasama kang kapartner na hindi lang sa musika, kundi pati na rin sa buhay. Tumawa siya ng bahagya, isang tawa na palaging pumapawi sa mga pagod at agam-agam ko. Sa tingin ko nga, hindi lang mga kanta ang nabuo natin, kundi pati ang koneksyon natin sa isa't isa. Habang patuloy ang usapan, hindi ko maiwasang isipin ang mga pag-uusap namin tungkol sa mga pangarap, mga plano, at mga sikretong hindi namin basta-basta ibinabahagi sa iba. Parang isang lumang pelikula, unti-unting bumabalik sa akin ang mga alaala ng mga gabing nagpa-practice kami sa gitna ng malamig na hangin ng Disyembre, ang mga tawanan at asaran na lagi naming ginagawa, at ang mga kwentuhang hindi ko inakalang magiging espesyal. Ngunit sa kabila ng lahat ng kasayahan, may bahagi sa akin na hindi mapakali. Parang may mali, may kulang, o may isang bagay na hindi pa namin natutuklasan. At sa kabila ng mga ngiti at tawanan, ramdam ko na may lihim na nagkukubli sa pagitan namin. Sa kalagitnaan ng aming practice, biglang tumunog ang cellphone ni Liam. Napansin ko ang pag-aalala sa mukha niya habang binabasa ang mensahe. Ella, kailangan kong umalis saglit. May emergency lang sa bahay. Pasensya na, pero itutuloy natin to mamaya, okay? Tumango ako kahit may kaunting panghihinayang. Sige, ingat ka, nandito lang ako. Umalis si Liam at naiwan akong mag-isa sa rehearsal room. Habang nagkakaayos ng mga gamit, napansin ko ang isang maliit na envelope na naiwan niya sa mesa. Sa loob nito, may isang sulat na hindi niya sinasadyang naiwan. Bahagya akong binuksan at isang lihim ang bumungad sa akin. Mga salitang hindi ko inakalang mababasa ko mula sa kanya. Minamahal kong Ella, sabi ng sulat. Sa simula pa lang ng caroling na ito, alam kong may kakaiba na sa pakiramdam ko. Hindi ko inakala na magkakaroon ako ng ganitong pagtingin sa'yo, higit pa sa pagkakaibigan. Gusto kitang maging bahagi ng buhay ko, hindi lang na ngayon kundi sa mga susunod na araw, pero natatakot akong baka hindi mo maramdaman ang nararamdaman ko. Naguguluhan ang isip ko. Hindi ko akalaing ganito pala ang nararamdaman ni Liam. Sa totoo lang, matagal ko na ring nararamdaman ang kakaibang koneksyon namin, pero hindi ko alam kung paano ito sasabihin. At ngayon, narito ang sulat na tila nagbukas ng isang bagong kabanata sa buhay namin. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Sa dulong bahagi ng sulat, may isang pangungusap na nag-iwan ng tanong sa isipan ko. May isang bagay akong kailangan mong malaman, isang bagay na maaaring makapagpabago sa lahat. Ano kaya ang tinutukoy ni Liam? Ano ang lihim na hindi niya masabi-sabi? Sa kabila ng pagkatuklas ng damdamin niya, may kaba sa puso ko na hindi ko maipaliwanag. Alam kong may mas malalim pang dahilan kung bakit siya umalis ng biglaan. At sa kanyang pagbalik, alam kong may mga tanong na kailangang masagot. Sa mga sandaling iyon, sa kabila ng lahat ng kasayahan at kilig na dulot ng Christmas caroling, alam kong may isang twist na darating sa kwento namin. Isang twist na maaaring magbago sa takbo ng aming buhay. At habang hinihintay ang pagbabalik ni Liam, hindi ko maiwasang isipin kung paano namin haharapin ang bagong kabanata na ito. Ano kaya ang lihim na iyon at paano kaya magbabago ang kwento namin dahil dito?
Sa pagpasok ng Disyembre, ang lamig ng hangin ay tila may kasamang saya na nagdadala ng kakaibang sigla sa aming kalsada. Ang mga ilaw na kumikislap sa bawat bahay ay nagsisimula ng magbigay ng bagong pag-asa sa lahat, lalo na sa amin ni Miguel. Simula nang magpasya kaming sumali sa Christmas caroling competition, parang may bagong kabanata ang aming pagkakaibigan. Hindi ko naisip na ang simpleng hilig namin sa musika ang magiging daan para mas makilala ko siya ng lubusan. Excited ka na ba para sa competition, Mia? Tanong ni Miguel habang naglalakad kami papunta sa rehearsal. Sa kabila ng malamig na simoy ng hangin, ang init ng kanyang presensya ay tila sapat na para hindi ko maramdaman ang ginaw. Oo naman, pero sa totoo lang, kinakabahan din ako, sagot ko. Mas maraming tao ang manonood kaysa sa inaasahan ko. Ngumiti siya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa liwanag ng mga Christmas lights na nakapaligid sa amin. Kaya natin to, basta't magtiwala tayo sa isa't isa. Nang makarating kami sa lugar ng practice, agad kaming sinalubong ng aming mga kagrupo. Lahat ay abala sa kanilang mga instrumento, pinaplantsa ang huling detalye ng aming pagtatanghal. Ang bawat pag-strum ng gitara, bawat pagpalo ng tambol, bawat pagtugtog ng keyboard ay nagiging bahagi ng himig na puno ng pag-asa at saya. Habang nag-eensayo, hindi ko maiwasang mapansin kung paano kami ni Miguel bumuo ng kakaibang koneksyon. Isang koneksyon na hindi ko alam kung nagmula sa pagkakaibigan o sa mas malalim pang damdamin. Minsan, kapag nagkakatinginan kami habang kumakanta, may kung anong kuryente ang dumadaloy sa aking katawan. Pero pilit kong hindi pinapansin dahil ang importante ay ang aming grupo at ang pagkapanalo. Sa gitna ng aming rehearsal, biglang tumigil si Miguel sa gitna ng awit. Guys, wait lang, sabi niya. May naisip akong bagong arrangement para sa kanta natin. Mas magiging maganda kung lalagyan natin ng konting twist sa dulo. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Palaging magaling si Miguel sa musika, pero ang kanyang ideya ay tila masyadong mapanganib. Gayunpaman, alam ko na kapag siya ang nagsalita, may dahilan. At tulad ng dati, hindi kami nabigo sa kanyang mungkahi. Ang bagong arrangement ay nagdala ng kakaibang buhay sa aming performance, parang isang magic na hindi namin inaasahan. Habang patuloy ang rehearsal, hindi maiwasang mapansin ng aming mga kagrupo ang chemistry namin ni Miguel. Bagay na bagay talaga kayong dalawa, komento ni Julia, isa sa aming mga kaibigan. Parang perfect harmony. Napangiti ako, pero hindi ko alam kung paano tatanggapin ang sinabing iyon. Nagpatuloy kami sa pag-iensayo hanggang sa tuluyan ng dumilim at kinailangan na naming umuwi. Habang naglalakad pa uwi, hindi maiwasang pag-usapan ang nalalapit na kompetisyon. Mia, gusto ko sanang sabihin na simula ni Miguel pero bigla siyang natigilan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Tila may gustong ipahayag pero hindi niya magawa. Ano yon, Miguel? Ngumiti siya ng bahagya, ngunit hindi na itinuloy ang kanyang sasabihin. Wala, sabihin ko na lang sa tamang panahon. Nagpatuloy kami sa paglalakad, subalit ang katahimikan sa pagitan namin ay nagsimula ng magbigay ng mga katanungan sa aking isipan. Ano kaya ang gusto niyang sabihin at bakit tila may bigat sa kanyang mga salita? Pagdating ng araw ng competition, lahat kami ay puno ng excitement. Ang venue ay puno ng tao, ang mga ilaw ay nakatutok sa entablado. Habang kumakanta kami, nararamdaman ko ang bawat tibok ng aking puso. Ang bawat nota ay tila lumilipad, ang bawat himig ay nagbibigay ng bagong pag-asa. Sa gitna ng aming pagtatanghal, sa dulo ng kanta, ang twist na inisip ni Miguel ay nagbigay ng kakaibang ganda. Ang audience ay nagbigay ng masigabong palakpakan at alam naming nagtagumpay kami sa aming layunin. Ngunit sa gitna ng saya, biglang may kung anong bumalot sa akin, isang damdamin na hindi ko maipaliwanag.
Habang bumababa kami sa entablado, biglang lumapit si Miguel sa akin. Mia, pwede ba tayong mag-usap? Tanong niya, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Tumango ako at lumayo kami sa ingay ng venue. Naririnig ko pa ang mga tawanan at kwentuhan ng ibang mga grupo, pero ang focus ko ay nasa kanya lamang. Mia, matagal ko nang gustong sabihin to sa'yo. Simula ni Miguel, ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Hindi ko na kayang itago pa. Nang sandaling iyon, naramdaman kong may malaking pagbabago na mangyayari. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, biglang may tumawag sa akin mula sa malayo. Mia, pwede bang pumunta ka dito saglit? Napatingin kami pareho sa direksyon ng boses at nakita ko si Julia na tila may mahalagang sasabihin. Nang bumalik ang tingin ko kay Miguel, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalinlangan. Sabihin mo na lang pagkatapos nito, Miguel. Sandali lang, sabi ko bago ako nagmadaling lumapit kay Julia. Habang naglalakad papunta sa kanya, naramdaman kong may kung anong magiging malaking pagbabago sa pagitan namin ni Miguel pagkatapos ng gabing ito. Ngunit ang tanong, handa ba ako sa kung anuman ang sasabihin niya? Habang papalapit ang araw ng Christmas caroling competition, hindi ko maiwasang mapaisip sa mga nagdaang linggo. Sino ang mag-aakalang ang simpleng pagkakaibigan namin ni Mika ay mauuwi sa ganito? Parang kailan lang, sabay lang kaming kumakain ng fishball tuwing uwian habang nagkukwentuhan tungkol sa mga walang kwentang bagay. Ngayon, parang may kakaiba na sa mga tinginan at ngitian namin. Nagsimula ang lahat nang magpasya kaming sumali sa Christmas caroling competition sa barangay. Sa una, katuwaan lang para sa akin, pero unti-unti kong naramdaman na mas naging malalim ang layunin ko. Gusto ko ng pagkakataong makasama si Mika ng mas matagal at mas makilala pa siya. Ang hindi ko inaasahan ay ang mga pagbabago sa nararamdaman ko tuwing kasama ko siya. Isang gabi, habang nag-eensayo kami sa bahay ni na Mika, hindi ko maiwasang mapansin kung gaano siya kaganda habang kumakanta. Ang kanyang tinig ay tila musika na hindi ko kayang kalimutan. Sa pagkakataong iyon, parang may kumurot sa puso ko. Ano bang nangyayari sa akin? Tanong ko sa sarili ko habang pinipilit na itago ang ngiti. Uy, ano bang iniisip mo diyan? Tanong ni Mika habang inaayos ang mga kodigo namin para sa susunod na kanta. Nagulat ako at natawa na lang, sabay sabing, wala, iniisip ko lang kung paano natin matatalo ang mga kalaban natin. Ang gagaling kasi nila. Ngumiti siya sa akin, ang nangiting palaging nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Kaya natin yan, basta magtulungan tayo, sagot niya. Sa loob-loob ko, gusto kong sabihin na ang totoo. Kaya lang ako nag-eensayo ng husto ay dahil gusto kong mapasaya siya. Habang papalapit ang kompetisyon, lalong lumalalim ang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung nararamdaman din ni Mika ang ganito, pero natatakot akong malaman kung ano ang magiging epekto nito sa aming pagkakaibigan. Ayokong masira ang kung ano man ang meron kami ngayon. Ngunit sa kabila ng takot, hindi ko rin maiwasang mangarap ng higit pa. Dumating ang araw ng kompetisyon. Puno ng saya ang paligid at ramdam na ang diwa ng Pasko. Nagsimula ng magtipon ng mga tao sa plaza at tanaw ko ang excitement sa kanilang mga mukha. Nakaramdam ako ng kaba, hindi para sa kompetisyon kundi dahil sa nalalapit na pag-amin sa aking nararamdaman. Habang nagpe-perform kami, nakita ko kung gaano kasaya si Mika. Parang lahat ng mga pagsusumikap namin ay nagbunga. Sa gitna ng kanta, nagkatinginan kami at sa mga mata niya, may nakita akong hindi ko maipaliwanag. May kakaibang ningning na tila nagsasabing hindi lang ako ang nakakaramdam ng ganito. Pagkatapos ng performance, tumabi ako kay Mika habang hinihintay ang resulta ng kompetisyon. Alam mo, kahit anong mangyari, masaya na ako na nandito ka. Sabi ko, pilit na itinatago ang kaba sa boses ko. Ngumiti siya sa akin at biglang hinawakan ang kamay ko. Salamat,
Hindi ko rin alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka. Parang tumigil ang oras sa mga sandaling iyon. Ramdam ko ang init ng kanyang kamay sa akin at sa dami ng tao sa paligid. Sa kanya lang umiikot ang mundo ko. Mika, gusto ko sanang sabihin na subalit bago ko pa matapos ang sasabihin ko, biglang may sumigaw mula sa entablado. At ang nagwagi ng Christmas caroling competition ngayong taon ay walang iba kundi ang grupo ni Mika at Alex. Naputo lang sasabihin ko dahil sa biglang sigaw ng mga tao. Nagpalakpakan ang lahat at nag-uunahang bumati sa amin. Niyakap ako ni Mika ng mahigpit at nagpasalamat. Sa gitna ng kasayahan, bumulong siya sa akin. Alex, may sasabihin din sana ako sa iyo mamaya. Napatitig ako sa kanya, halo-halo ang emosyon sa loob ko. Ano kaya ang sasabihin niya? Pareho kaya kami ng nararamdaman? Sa gitna ng ingay at saya, walang kasiguraduhan ang lahat, pero isa lang ang alam ko. Ang Paskong ito ay hindi magiging katulad ng dati. Ang twist ng aming pagkakaibigan ay hindi ko na mapipigilan at ang susunod na kabanata ay nakasalalay sa mga salitang hindi pa namin sinasabi sa isa't isa. Sa pagdating ng Disyembre, ang malamig na hangin ay humahalimuyak sa paligid, kasabay ng mga ilaw na kumikislap sa bawat sulok ng aming maliit na baryo. Ang Christmas caroling competition ay palapit na at kami ni Alex ay abala sa pag-eensayo. Sa kabila ng mga nakakatawang sandali ng pagkalimot sa mga linya ng kanta at pagtatawanan ang mga maling tono, nararamdaman ko ang pag-igting sa pagitan namin. Hindi ko maipaliwanag kung paano, pero para bang may kakaibang koneksyon na nabubuo sa amin sa bawat pag-awit. Alam mo, Mia, sabi ni Alex habang nagmamaneho kami pauwi mula sa ensayo. Hindi ko akalain na magiging ganito kasaya ang caroling. Salamat talaga sa pagpursue nito. Oo nga, Alex. Parang ang dami nating natutunan, hindi lang sa musika kundi sa isa't isa. Sagot ko habang nakatingin sa kanya, nagtataka kung nararamdaman niya rin ba ang nararamdaman ko. Habang papalapit ang araw ng kompetisyon, mas lalong tumitindi ang kaba ko. Hindi dahil sa takot na magkamali, kundi dahil sa mga damdaming hindi ko inaasahan. Minsan napapansin kong naiiba ang tingin sa akin ni Alex na para bang may gustong sabihin pero nag-aalangan. Sa gabi bago ang kompetisyon, nagpasya kaming mag-ensayo sa bahay ni Alex. Habang nakaupo kami sa sahig ng kanyang sala, kasama ang gitara na palagi naming ginagamit, ramdam ko ang init ng kanyang presensya. Mia, may gusto sana akong itanong sa'yo. Biglang sabi ni Alex habang naglalaro ang mga mata sa bawat sulok ng kwarto maliban sa akin. Ano yun, Alex? Tanong ko kahit na ang puso ko ay kumakabog sa kaba. Bakit ba parang ang dami kong gustong sabihin sa'yo pero natatakot ako na baka hindi mo maintindihan. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Halatang may mas malalim na ibig sabihin. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Kasi sa totoo lang, ako rin ay may mga bagay na gustong sabihin sa kanya pero natatakot akong sumira sa pagkakaibigan namin. Pero bago pa ako makapag-isip ng tamang sagot, narinig namin ang tunog ng kampana mula sa simbahan, sinyalis ng pagsisimula ng midnight mass. Tumayo kami, nagpasya na ituloy ang ensayo kinabukasan bago ang kompetisyon. Dumating ang araw ng kompetisyon. Ang entablado ay puno ng mga dekorasyon at ang mga tao ay nagkakagulo sa excitement. Naka-costume kami ni Alex at ang mga ilaw ay parang spotlight na pumapansin sa amin. Habang inaawit ang aming unang kanta, naramdaman ko ang kakaibang kagalakan. Ang bawat nota ay tila alon na unti-unting bumabalot sa aming dalawa, nag-uugnay sa amin sa paraang hindi ko pa nararanasan noon. Sa kalagitnaan ng aming set, biglang nagkaroon ng tech issue. Naputol ang background music, ngunit hindi kami natigil. Nagpatuloy kami sa pag-awit, mas naramdaman ko ang tapang at tiwala ni Alex habang magkasabay naming inaawit ang huling bahagi ng kanta. Sa sandaling iyon, alam kong hindi lang ito tungkol sa kompetisyon.
Ito ay tungkol sa amin, sa pagkakaibigan na nagiging mas malalim pa. Sa pagtatapos, pinalakpakan kami ng mga tao. Ang saya ay hindi maipaliwanag. Tumingin si Alex sa akin at sa kanyang mga mata ay naroon ang isang bagay na matagal ko nang hinahanap. Mia, alam mo ba kung bakit naging mas espesyal ang caroling na ito para sa akin? Bakit, Alex? Tanong ko, kahit na parang alam ko na ang sagot. Binigyan mo ako ng pagkakataon na makita ang totoong ikaw. Salamat sa pagiging ikaw at sa pagpasok ng musika sa buhay ko. Hindi ko akalaing magiging ganito kahalaga ang lahat ng ito. Bago pa ako makapagsalita, narinig namin ang announcement ng nanalo. Hindi kami nanalo sa kompetisyon, pero hindi iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang nangyari sa amin sa likod ng mga kanta. Habang naglalakad kami pauwi, ang mga ilaw ng Pasko ay nagkukulay sa paligid at ang malamig na hangin ay tila nagdadala ng bagong simula. Mia, bulong ni Alex habang naglalakad kami sa ilalim ng puno ng mga parol. May isang kanta pa tayong kailangan kantahin. Bakit, Alex? Tapos na ang kompetisyon? Sagot ko nagtataka. Isang kanta na hindi para sa kompetisyon. Isang kanta para sa ating dalawa. At sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang pag-asa na hindi ko inasahang makikita. Habang nakatayo kami sa ilalim ng mga bituin, napagtanto ko ang isang bagay na hindi ko maiawasan. Ang Christmas caroling competition ay hindi lang tungkol sa musika. Ito ay tungkol sa pag-ibig na hindi ko inaasahan, isang pag-ibig na nagsimula sa isang simpleng awit.